susunod pa pong mga project na ibabababaw nila sa atin. Sana po samantalahin natin ito. So once again, narinig niyo po yung mga certificate. So congratulations po sa inyo lahat at maraming salamat po. Thank you rin sa Java for this effort. Thank you, Kapitana. Muli po, mula naman po sa akin ay gusto ko magpasalamat kay Sir Dennis. Kami ni Sir Dennis, ibibihira kami magkita pero lagi kami nagkakausap. Meron din tayong GC dun sa mga urban tour, kasama natin si Sir Dennis din dun. Ang unang-unang pagkakaalala ko ng yung meet namin ni Sir Dennis niya sa parking lot ng SM Fairview, Sir ano. Alala mo yung kumuha ko nung yung form na accreditation ng mga urban tour natin. SM Fairview, yun. Kasi nung time po na yun, nasa National Anti-Poverty Commission ako at kasama rin na, kasi ang area naman na hawak ko nung nasa NAPSI ako yung iba't ibang region sa Mindanao eh. So medyo napagod na ako doon dahil kung saan nila ako tinatapo na isla. Dinadala ako sa MILF, dinadala ako sa ganito. Dito naman na tayo sa barangay. So yung dito naman sa barangay North Fairview, nakita nga po natin na dahil tayo marami dito, malaking porsyento ng barangay North Fairview, ang rin mga kasamahan natin ay mula sa urban tour. Eh nung nakita ko nung nandun ako sa NAPSI, doon ko nalaman yung iba't ibang ahensya ng gobyerno na may mga malalaking mandato na po pwede natin magiging sandalan dito sa barangay natin. At syempre po doon po namin nakita yung PCUP pwede pala tayo magpa-accredit. Yung mga urban poor organization natin, meron silang sasandalan. Nakatulad nga po ng sinasabi ko, kahit magpalit ng presidente ang Pilipinas, magpalit ng mga senador, congressman, mayor, kapitan, kagawad, kahit sino pa man pong opisyal na nahalal sa gobyerno, ang mandato ng PCUP hindi po magbabago. Si Sir Dennis, hindi ko alam kung gusto niya sabihin, pero aalis na rin daw siya sa PCUP. Pero siya naman ay lilipat sa isa pang magandang ahensya ng national government at syempre marami rin siya matutulungan. Pero sir, wag mo kaming ibablock sa Facebook dahil kukulitin kami rin namin. Yan, yung isa pa sa napag-uusapan namin ay yung isa pa sa subukan natin. Hindi natin alam kung kakayanin pero susubukan po namin ni Kapitana ng Council and with the support of PCUP na yung mga trainings po ng TESDA maibaba pa sa atin. Normal naman na meron tayong mga TESDA pero sa isang taon, sa 2 taon, bibihira po. Sa barangay kasi kaya po namin mag-budget ng ganyan. Pero kung ang TESDA ay nagbibigay sa atin ng mga trainings na si TESDA mismo ang nagpupondo, yung budget na pwedeng masave ng barangay, mailalagay pa natin sa ibang effort ng barangay. Ibang programa na ma-identify ng kapitan, ng council, doon pa namin mailalagay. Kasi po pag nag-budget tayo ng mga trainings, mga livelihood, hindi po yan 5,000 lang, 10,000. Umaabot po ng daan-daang libo ang pinupunto sa mga ganyan. So kung yan po ay mahihingi natin sa TESDA, kasama yung mga... Meron akong isang naalala sa TESDA, tuwing na pag-uusapan po ang TESDA, ang naalala ko dyan. Noong time na ako ay empleyado pa rito, stop ako dito sa barangay, mga 2013, kami ni Kampani, lagi kami merong mga TESDA dyan. Hinihingi rin namin yan kay BH Party List, bagong henerasyon. So si Kong BH, lagi marami kong TESDA. Isa yun sa pinakatumatak sa akin na TESDA training na binabaan kami dito ni Kong BH. Tawag dito yung gumagawa ng kaping barista. Ang daming kabataan na training ko sa barista na yun. At meron doon tumatak sa akin ang 4 na hindi sila nakapagtapos ng high school, hindi sila talaga nag-aral, nagtatapoy sila kung saan lugar. At dito lang sa atin sa North Fairview. Ayaw pa din na mag-training ng barista kasi syempre hindi nila hilig yung mga ganyan eh. Talagang seseryosohin mo. Pero alam niyo po nasa na yun ngayon. Nasa Dubai nagtatrabaho sa isang malaking coffee shop doon sa Dubai. Hanggang nakikita ko sa Facebook, hindi siya gumraduate ng high school, hindi niya natapos ang college. Dahil sa NC2 or NC3 na yun, dito sa Barangay North Fairview na training siya. Ngayon ang ganda ng buhay ng pamilya niya. At member din po yan ng Corpus, yung pamilya na yun. Taga saan yan? Taga Namaka. Yun, so ibig sabihin, yung mga ganyan training, hindi siya biro, wala po sa edad yan eh. Kahit ilang taon tayo, pwede tayong matuto. Kahit senior na tayo, pwede tayo, marami pa tayo pwede makuhang, pwede natin matutunan. So yung mga ganyan po, asahan ninyo kami, hindi kami magsasawa ng council, through Kapitana Amichua, hahanap kami palagi. Dahil ang pondo po ng barangay limitado, sa po pwede natin pagdalhan o paggamitan. So yung mga bagay na gusto natin gawin na hindi po kaya ng pondo, yan yung hahanapin natin with the partnership of iba't ibang agency, kasama po ang Presidential Commission for the Urban Tour. So yun lang po, maraming salamat. Sir Dennis, Ma'am, ano po rin ang pangalan niyo? Ma'am Pia, ang NCR po.
head po ng NCR, Kapitana Ami, si kay Ma'am Maricel po, si Ma'am Maricel, taga-QC lang din to ng church lang, sa tapat lang ng regalado sa labas ng barangay hall. At si Ma'am Maricel din po ang may hawak sa accreditation. Yung mga urban tour natin na magpapa-accredit, i-ready natin ang papel, tutulungan namin kayo. Ako ang magpe-prepare ng mga papel ninyo, yung mga resolution, yung mga listahan, mga bylaws ninyo, gagawin po namin yan. Wala kayong gagastusin dyan kahit piso, sasagutin po namin yan. Ipapasa po namin yan sa PCAT. So, yun po. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Huwag po kayo magsawa sa mga ganitong trainings. Pag may mga announcement kami, sali lang kayo ng sali. Hindi naman po tayo pumipili ng sinong pagbibigyan nito. Sali lang po kayo. So, abangan po natin yan yung test na aayusin po natin. Maraming salamat po. Magandang umaga sa lahat. So,